Bigyan po natin ang clap offering ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam po kung sabi lang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, let's turn our attention to the Word of God and allow the Holy Spirit to speak unto us this morning. Let the Lord prepare our hearts. Hayaan niyo pong mangusap ang Lord. So, pag tinamaan po tayo, sabi mo nga sa katabi mo, mabuti nga sa iyo. Bakit po? Mabuti po sa atin ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, pag tayo po na may, sabi nga po ay, sa mensahe, tayo po ay tipong kinalabit ng Panginoon, magpasalamat tayo. Amen? Alright. So, kumusta po kayo mga kapatid? Praise the Lord. Amen. So, ating pong pakinggan ang salita ng Diyos ngayong umaga. Let's turn our Bible in the book of John chapter 10. And we are continuing our message or sermon all about the sheep and the shepherd. Ang ating golden text ay nando sa John chapter 10 verse 27. It says, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Let's talk about the calling of the sheep this morning. And let us ask to the Lord to guide us as we listen, as we study these words. Heavenly Father, maraming salamat. Ikaw ang aming dakilang pastol na laging nariyan para sa amin. Nawa sa pag-aaral namin ito, mas makilala ka pa namin ng malalim, O Diyos. Hindi lang namin basta nabasa ang mga talatang ito, kundi mas lumalim pa ang pagkaunawa namin sa bagay nito. Mas lumalim pa ang pagkaintindi namin sa calling namin bilang iyong mga sheep, Panginoon. Salamat po dahil isa kami, Panginoon, sa napakapalad, Panginoon, na nilalang na tinawag mo para mapabilang, Panginoon, sa iyong kawan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mensahe this morning through the guidance of your Holy Spirit, Lord, sa iyong glory, sa iyong praise, sa iyong honor, sa iyong worship. In the name of Jesus. Amen. Amen. You know, in the ancient world, shepherding was one of the most common and yet demanding occupation. Totoo po yan. And dito po sa chapter 10 na binasa po natin, ginamit po ng Panginoon ang isang metaphor or what we call figure of speech to describe Himself as the good shepherd, at lahat naman po ng mga sumusunod sa Kanya o mga followers niya, tinawag niya po tayo mga tupa. Now, during those days, the people of Israel were very familiar with this imagery nung sinasabi po ito ni Jesus Christ. Ano po? Because noong mga panahon na iyon, every village had what we call shepherds. And the sound of the shepherd's voice echoing through the hills was part of their daily lives. Bahagi na po yun ng buhay po nila. And in this chapter, ano po, chapter 10 ng Book of John, ipinakita dito ng Panginoon kung bakit sa dami po ng hayop, no, tupa po ang itinulan po niya o sa tupa po niya tayo itinulan. Bakit nga ba? Because one of the reason why Jesus compared His followers to the sheep is because they are dependent animals. Sa lahat po ng hayop, ang pinaka-dependent, ibig pong sabihin, ay talagang sila ay kumbagay nakasandal, umaasa, ay walang iba kundi ang mga tupa. They are not independent. Actually, hindi po sila marunong mag-navigate ng direction. Ang mga tupa po, hindi po nila alam kung saan sila pupunta kapag sila po ay naligaw o kapag sila po ay naiwang mag-isa. Hindi sila makakabalik. Hindi kapares siya nung pusa namin nung araw na namunguha ng ulam kapag kami wala. Ay dahil po ayaw naman namin pumatay ng pusa at ang sabi ng nanay namin, pagka pinatay mo yung pusa, magbibilang ka ng balahibo sa impyerno. Sabi ng nanay namin. So sa takot ko po na magbilang ng balahibo, hinuli ko na lang yung pusa at iniligaw. Ano po? Nung mailigaw ko po yung pusa, ako yung, hindi na mauso ang tricycle nung araw, ako po yung umuwi sa amin, laking gulat ko, naunahan pa ako ng pusa.
magaling mag-navigate yung pusa. Nakauwi na agad. Miski po yung aso, iligaw mo. Naligaw ka na, yung aso nakauwi na. Magaling po sila, pero ang tupa hindi po. Ang tupa, he don't have this what we call capacity to navigate kung saan po siya pupunta. Wala rin po silang natural defense. Wala. Kaya po yung mga tupa, very susceptible po sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Kung wala pong shepherd, maaari po silang maligaw, pwede po silang mawala, at pwede po silang maging biktima ng mga predator. Yun ang katangian ng tupa. And that's why, tinulad po tayo ng Panginoon sa mga tupa. We are not called to live independently from God, but to depend fully on our good shepherd, none other than our Lord Jesus Christ. Yun po yung katangian. Tinulad tayo ng Panginoon sa tupa kasi hindi po natin kayang mabuhay nang wala ang shepherd ng soul natin. Kaya maliwanag sinabi ng Panginoon sa John 10:27, let me repeat it, my sheep listens to my voice, I know them and they follow me. Now, kung tayo nga po ay tinawag na tupa ng Diyos, anong ibig sabihin ng ating calling bilang kanyang sheep? Three things of the sheep in relationship or in relation to their shepherd. Let's look at three things or three callings of the sheep in relation to their shepherd. Number one, ito po yung una, the sheep are called to hear the shepherd's voice. Tinawag po tayo upang pakinggan ang tinig ng ating pastor. And very, sabi nga po ay clear. Nasabi po rito, John 10:27, my sheep listen to my voice. Sa totoo lang po, ang calling po ng isang tupa ay ang makinig sa tinig ng kanyang pastor. In ancient Israel, a shepherd didn't drive his flock behind. He led them by walking in front and calling them by name. Kung napansin niyo po, yung video na pinanood po natin, nung pumasok na po yung shepherd, sinundan na po siya ng mga tupa. Sumunod na po, no? At ang sabi po, noong mga panahon po ng Panginoong Jesucristo, yung bawat tupa po na yan may mga pangalan. Bawat tupa po kilala ng shepherd. At ang shepherd po, o ang tupa po, kilala po nila yung tinig ng kanilang shepherd. Na kung mapapansin niyo po yung talata, ang sinabi ng my sheep, listen to my voice. Hindi po sinabi diyang, my sheep, hear my voice. There's a big difference, mga kapatid, between hearing and listening. Hearing is just the sound entering to our ears. Yung nadidinig mo ngayon. Okay? Yung nadidinig mo. That is a sound. No? You're just hearing it. But listening means giving or paying attention with obedience. And maraming mga tao nakikinig ng salita ng Diyos every Sunday. Naririnig po nila yung message. Pero kakaunti ang talagang nakikinig. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikinig ka ba? O naririnig mo lang? Ano mo? Ikaw sa sarili mo, nakikinig ka ba o naririnig mo lang? Those who take His word seriously, respond in faith, sila talaga yung nakikinig. Now, gusto kong ma-realize natin that true sheep recognize shepherd's voice even in the noise of the world. Kahit napakaingay po ng sanlibutan, nadidinig po natin yung tinig ng ating Panginoon. Ang tanong po, Pastor, paano mo madidinig ang tinig ng Diyos sa panahon ngayon? Una, sa pamagitan ng kanyang salita. The Bible. Pangalawa po, sa pamagitan ng banal na spirito. Pangatlo po, sa mga tagapagturo, mga pastor na ginagamit ng Diyos. At kuminsan, sa tahimik na pagninilay-nilay natin sa presensya ng Panginoon. We can only discern His voice when we stay close enough to hear Him. And kapag ang tupa po, mga kapatid, ay lumayo, hindi niya na po maririnig ang tinig ng shepherd. And ganun din po sa atin.
Ganon din po sa atin. The farther we drift from God, the fainter His voice becomes. Kaya maraming mga Kristiyano po na hindi po nila naintindihan yung kalooban ng Diyos kasi lumalayo. So kapag lumalayo ka sa Panginoon, hindi mo nadidinig yung tinig ng Diyos or unti-unting lumalabo yung tinig ng Diyos para sa iyo. That's why Jesus often withdrew nung siya po ay narito to a solitary place to pray. Kahit siya mismo, anak po siya ng Diyos, He's the Son of God, He modeled before us. Ano po? Yung pakikinig, yung listening before acting. Alala niyo po, if you're reading the Old Testament, si Elijah sa 1 King chapter 19, verse 11 to 12, nung sumilong po siya sa kuweba, hinintay po niyang mangusap ang Panginoon. Hinintay po niya mangusap ang Panginoon sa pamagitan ng hangin, sa pamagitan po ng lindol, sa pamagitan ng apoy, pero wala doon ang Diyos. Pero sa isang banayan na tinig, a gentle whisper, nadinig niya ang tinig ng Diyos. God sometimes speaks in gentleness, not in noise, mga kapatid. Kaya kung gusto po nating marinig ang Diyos, kailangan nating manahimik sa harapan niya. Tama po ba? Alam mo, hindi mo po mapapakinggan, hindi mo po maririnig ang Diyos pag hindi ka marunong makinig at sabi nga po, manahimik sa presensya ng Panginoon. Most of the time, we just keep on asking God, but very seldom we listen. Pag ikaw ay tupa ng Diyos, nakikinig ka. Sino po dito maraming prayer request? Maraming prayer request, di po ba? Sino po dito maraming hinihingi sa Panginoon? O, marami po tayo hinihingi. Di po ba? Ang tanong ko po ito, marami po ba naman tayong oras para makinig sa Diyos? Sometimes, ang dami natin sinasabi sa Panginoon, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, ganito po, ganito, Lord, ganito po, ganito. Kailan ka uupo at mananahimik at sasabihin mo, Lord, speak unto me. You know, communication is two-way, mga kapatid. Hindi lang yung ikaw nagsasalita. Sometimes in our prayers, we need to keep ourselves silent and listen to the Holy Spirit. Allow the Lord to remind you of His messages, to remind you of His promises. Meditate the Word of God. At hayaan mo ang Panginoon mangusap sa iyo. Maririnig mo ang tinig ng Diyos. You know, in the Middle Eastern villages, mga kapatid, shepherds often bring their flocks into the large pen, at night. And by morning, mga 4 o 5 po yan na shepherds, sabay-sabay po yan tatawag sa tupa nila. 4 o 5, tatawagin po yung mga tupa nila sa isang large pen. Ang amazing po dito, nakakatuwa po, no? At nakakahanga. Kasi yung tupa po, paglabas po nila, kanya-kanya po silang punta sa tupa o sa shepherd na nag-aalaga sa kanila bilang mga tupa. Ang galing, po? Hindi sila nalilito. By the way, ang tunay na tupa, magaling po siya makinig. Tayo po kasi kung minsan, mas marami po tayong sinasabi kaysa mas marami yung pakikinig. Di ba? Di ba mga kapatid? Magaling dapat ang tupa na makinig kasi tinawag tayo para pakinggan yung tinig ng ating pastol. Kaya po, pag iisipin mo, amazing po talaga Alam na alam po nila kung sino yung dapat nilang sundan. At maraming sumisigaw, maraming tumatawag. Sa umagang yon, 4 o 5 shepherd, pero alam nila yung tinig ng pastol po nila. Ito po ang tanong ko, ikaw, alam mo ba ang tinig ng shepherd mo? Baka hindi mo nare-recognize yung tinig ni Jesus. Kasi masyado ka nang malayo. Baka hindi mo naririnig yung tinig ni Jesus. Kasi mas maingay ang tawag ng tukso. At doon ka nakikinig. Remember, in this noisy world, only the sheep who stays close to Jesus can identify His voice. Ngayon, kung masyado kang babad sa tukso, babad sa kasalanan, babad sa mga kamalian, at wala kang paghangad na lumapit sa Panginoon, hindi mo madidinig ang tinig ni Jesus.
na you shepherd. Sabi nga po ng isang unknown author, sabi po niya, the closer you walk with God, the clearer you hear His voice. Now, how do we apply this in our daily lives? Kapatid, let us develop a listening heart. Spend quiet time with God daily. Hindi lang puro prayer request. Hindi lang puro prayer request kay Lord. Ano po? Matuto ka ding makinig. Amen? Matuto ka rin makinig. Di ba? Develop a listening heart. Matuto tayong i-meditate yung kayong salita. Sometimes, mas napag-uusapan natin yung blood control, mas napag-uusapan natin yung politiko, most of the time, mas napag-uusapan natin yung problema ng bansa natin. Pero kailan po natin ikikiling yung ating tenga sa pakikinig sa sinasabi ng Panginoon? Sometimes, mas gusto pa nating nakikinig sa Senate at yung mga debate po doon. We spend so much time sa mga bagay na ito na beyond our control. Beyond our control. Pastor, ano pong dapat? Why not spend time with God? Why not spend time with His Word? Why not spend time meditating His Word? Kasi walang ibang makakapagpabago ng Pilipinas kundi ang Panginoon lang, wala nang iba. Miski sinong iupo mo dyan, miski sino po ang ilagay mong leader dyan, hanggat hindi po si Lord ang tumatayong tagapanguna ng ating bansa, sigurado hindi ito magkakaroon ng changes. So instead of, spending time so much with the politics, with the news, na wala naman po tayong control, why not spend time with God at ilapit mo sa Diyos ang nangyayari sa ating bansa? Why not spend time praying to God, listening to God? Ano ba sinasabi ng Diyos sa iyo at this point of time? Develop a listening heart. Ano mga kapatid? Be sensitive to the Word. Every sermon na pinakikinggan natin, every scripture na binabasa po natin, might be God speaking to you directly. Diba? Avoid spiritual noise. No? If your mind is filled with media, like what I said a while ago, if your mind is filled with gossip, negativity, God's voice will be drowned out. Sigurado mo yan. Hindi mo madidinig ng husto ang sinasabi ng Diyos kung mas malakas ang tinig ng chismis. At nga ganun, no? Yung mga tao, mas gustong pakinggan yung chismis. Sino nga? Ano yun? Ha? Ganun ba? Mga kapatid, lalabo ang pagdinig mo sa sinasabi ng Diyos pag diyan ka nagbabad. How do we apply this? Recognize His personal call. God's voice is always aligns with His Word and leads you closer to holiness and not confusion. So, ang unang calling ng tupa, mga kapatid, hindi tumakbo. Ang unang calling ng tupa, hindi magreklamo, kundi makinig. Makinig. Sometimes sa loob ng church, marami tayong reklamo. Pero yung ba ang calling natin? Hindi po eh. Ang calling po natin pakinggan yung shepherd. Because listening leads to knowing, and knowing leads to what we call following. Tandaan natin, when we learn to hear the shepherd's voice, we discover peace in the midst of noise and direction in the midst of confusion. Kapag marunong kang makinig sa Panginoon. The second calling po ng sheep. The sheep are called to follow the shepherd's voice. John chapter 10 verse 27, sabi po doon, I know them and they follow me. Part of that verse. Sabi po, I know them and they follow me. After listening comes following. After listening comes following. Hindi sapat na naririnig mo lang ang tinig ng shepherd. Kailangan mo ring sumunod. Sabi mo nga sa katabi mo, sumunod ka. Amen. Amen po ba? Amen. Sino po dito yung aamin? Matigas ang ulo? Wala. Di ba?
Pero most of the time, napakinggan na po natin, pero ano po? Ha? Napakinggan na po natin, and yet, hindi pa rin natin sinusunod. Ang katwiran pa natin, bakit yung iba ganun ang ginagawa? Nakita na po natin, mali. Pag nakita po natin yung pattern mali, yun pa rin yung sinusundan natin. Kasi po, nakalimutan po natin that after listening comes following. You know, in the Bible, follow doesn't just mean to walk behind. It means to imitate, to obey, to trust direction of another. So kapag sinabing, they follow me, sabi ni Jesus, ang ibig sabihin po nito, the sheep walk wherever the shepherd leads. Ano po? Kahit mahirap, kahit hindi pamilyar ang daan, kung saan pupunta yung shepherd, doon po pupunta yun pong tupa. Yun po yung sinasabi na follow, o pagsunod. Na maraming tao, gusto nila tawagin silang Kristiyano, pero ayaw sumunod. Maraming mga Christians, every Sunday pumupunta, pero ayaw sumunod. Hindi pwedeng ganon. Sabi ni Jesus, and they follow me. When we say they follow me, you are going to imitate Jesus Christ. Kung saan ang direction niya, doon ka pupunta. That's the meaning of following Jesus. Maraming tao, they like Jesus as Savior, but they don't like Him as Shepherd. Pero tandaan po natin, hindi lang po kasi listening faith ang tawag ng Diyos sa atin. Ang gusto po ng Diyos ay obedient faith. When Jesus said, follow me, He wasn't inviting us or His disciples to a comfortable life, but a surrendered life. Surrendered life. Tanong ko po, ikaw ba? Surrendered na ba yung buhay mo? Isinuko mo na ba yung buhay mo kay Kristo? Remember, Peter left his nets. Matthew left his tax booth. Paul left his status. Ang lahat, mga kapatid, ng sumunod kay Jesus, iniwan ang sarili nilang plano para sundan ang plano ng Panginoong Jesus. Kabuhay po nila. At sa pagsunod, dito natin nararanasan yung tunay na direction. Dito natin na-experience yung tunay na provision and protection ng ating shepherd kapag sumusunod po tayo. So kung ikaw ay tunay na tupa ng Diyos, susunod ka hindi dahil madali, kundi dahil kilala mo ang boses ng pastol mo. Amen? Hindi madaling maging Kristiyano. Tama po ba? Hindi madaling magpatawad. Hindi madaling mahalin ang kaaway. Hindi lahat yan madali. Hindi madaling makalimot. Hindi po. Hindi madali po yung tumulong. Hindi madali. Pero lahat ng yan susundin mo. Bakit? Hindi dahil madali, kundi dahil kilala mo yung tinig ng pastol mo. Alam mo, iniutos yan ni Jesus and therefore, susundin mo yan dahil mahal mo si Jesus. Amen po ba? Obedience is trusting God even when you don't know the destination. Kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta, you will still obey like Abraham. Naalala niyo si Abraham? Pag binalikan po natin, si Abraham, umalis po siya sa kanyang bayan na hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam yung mapa, hindi niya alam yung direction, pero kilala niya ang tinig ng Diyos, kaya sumunod siya. Obedience is trusting God even when you don't know the destination. Si Peter, doon sa Luke chapter 5 verse 4 to 11, matapos po yung buong gabi na walang huli, wala po siyang nahuli. Sinabi po, put out into the deep water and let down the nets. Anong sagot ni Peter? Master, we worked hard all night, but because, yan yung po sabi niya, but because you say so, I will let down the nets. Dahil natinig niya yung tinig ni Jesus, sumunod siya kahit sa tingin niya parang illogical naman kung sinasabi ng mama. Parang hindi kapanipaniwala. Kasi si Peter po ay expert
fisherman. At ito pong sinasabi sa kanya is something illogical. Kaya po nakakatuwiran siya eh. Ano sabi niya? Lord, we work all night. Buong magdamag. Pero, ito na maganda eh. Yung catch dito, iba ang tinig ni Lord eh. Dinig na dinig niya. Pero dahil sinabi mo, sige po, aalagwahan ko ang net. Dahil nadinig niya yung tinig ni Jesus. Sumunod siya. As I have said, kahit sa tingin niya illogical. You know, following Jesus sometimes defies logic, but it always brings blessing. Sino po dito ang gusto ng blessing? Praise God, yung hindi magtaas, wala. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Yan. Totoo po yan. Marami po sa atin gusto ng blessing, ayaw naman sumunod. Nakikinig. Naririnig pero hindi nakikinig. Nakikinig, napakinggan, pero hindi pinamumuhay. Walang blessing doon. Lagi pong may blessing ang pagsunod. And sometimes yung pagsunod po natin, nagiging daan po yan para makapagligtas ng kaluluwa. Remember Philip and the Ethiopian eunuch doon sa Acts chapter 8 verse 26 to 40. Philip was commanded by the Holy Spirit na pumunta sa disyertong daan. Punta ka doon. Wala pong paliwanag kung bakit siya pinapupunta doon. Pero ito, maganda kay Philip, sumunod po siya at doon po niya natagpuan ang isang kaluluwang naghahanap ng kaligtasan. Ito nga po yung yuno ko. No? Now, kung hindi po niya sinunod yung tinig ng Diyos, tiyak mananatiling seeker or naghahanap yung yuno ko. Dahil matigas ang ulo ni Peter, ni Philip. Buti lang, sumunod po siya. You know, when we obey God's leading, He connects us to what we call divine opportunities to save people. Alam niyo, ayon sa pag-aaral ng animal behavior, they found that sheep cannot be driven like cows. They must be led. Di po ba, pagka po nakakakita ho kayo ng mga alagang baka, yung pong pinaka nag-aalaga sa kanila, nakakabayo yun madalas. Tapos po nasa likod ng baka. Tinataboy po papunta sa kural. Diba? Tapos meron pong cowboy hat, no? Ang tupa, hindi ho ganun. Ang tupa po, hindi sa likod ang shepherd. Ang tupa, katulad na nakita kanina, naandoon sa unahan. Ganun po kung papaano alagaan o pastol ang mga tupa. Now, kung hindi nila nakikita o naririnig ang shepherd na nauuna, hindi po sila gagalaw. Hindi po. Pero kapag narinig na po nila yung tinig ng shepherd, kung saan po pupunta yung shepherd, doon po yung direksyon na pupunta sila. Kahit po yan matarik, mahirap, delikadong daan, susunod po sila. Walang pag-aalinlangan. Ganun din po sa buhay natin bilang mga tupa ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo nakikinig sa shepherd, we are also willing to follow kahit na minsan parang mahirap ang dadaanan, parang hindi mo clearly nakikita kung saan ang direksyon, di ba? You will still follow. Because real obedience doesn't require seeing the full path, only trusting the one who leads. Yun po yun. Parang GPS. Alam niyo po ba yung GPS? Pag may sasakyan po kayo, kaya kayo pinagmumotor, yung GPS, ang ibig kong sabihin niyan ay Global Positioning System. At pag gumagamit po kayo ng GPS, you don't see the whole route at once, only the next turn. Tama? But you will trust the voice because you believe it knows the way. Tama po? Pag may GPS po kayo, hindi mo naman nakikita yung buong yung buong mapa. Pero sasabihin sa iyo kung ikaw ay kakanan, kakaliwa, at ang susundan mo, yung boses. Lalo na pag nag-drive ka. Naalala ko nung pumunta kami ng Alfonso, nung last Sunday.
Ayan, kasama ko po yan, si Brother June, Pastor Noli, ano po, at saka si, kalimutan ko pangalan mo, Joseph. Magkakasama ko kami. Nung pauwi na kami, naiwan na Pastor Noli, naku, sabi ko sana kaya ang daan natin. Maigi po at Brother June ay naka-GPS, no? Ay di lumampas na po ako, Pastor, sabi niya, lagpas po. Sabi ko dito, kakanan tayo. Ay siya ako, atras. Atras kami. Kakanan. Ay kung kami po'y nagdire-diretso, baka hindi po kami nakauwi. Agad. Baka kung saan po kami pinulot. Ano po ang sinasabi po natin dito? Hindi po kita yung buong ruta. Only the next turn. But then you will follow the voice. Ganon din po sa Panginoon. We may not understand every detail, but we trust His direction. Amen po ba? So ang tawag po ngayon dyan ay GPS pa rin, God's Pathway System. Iyan yung sinusundan natin. Sa buhay pananampalataya, meron tayong GPS. And when we say GPS, sa ating buhay pananampalataya, it means God's Pathway System. Sumusunod tayo sa Diyos at hindi sa sarili nating diskarte. Kung ano man yung pathway na gusto ng Panginoon, yun ang ating nilalakaran na may pananampalataya. At ang pinakikinggan po natin ay yung boses ni Jesus. Yun lang at wala nang iba. Sabi nga po ni Oswald Chambers, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Amen? Now, the question is, how do we apply this? Follow even when it's unclear. Follow even when it's unclear. Sometimes obedience feels uncertain, mga kapatid. But remember, God's path is always sure. Follow even when it's unpopular. Lalo sa panahon ito, mga kapatid. Ano po? The world values independence. Pero sa loob ng church, discipleship means dependence on Christ. Diba? Follow even when it's inconvenient. Because true obedience often requires sacrifice. Katulad ng binanggit ni Brother Jerwin kanina. You have to sacrifice your time, your comfort, sometimes even your reputation. And don't forget to walk by faith and not by sight. Let God's word, not your emotions, be your compass, mga kapatid. Ang tawag ng Diyos sa atin, hindi lang pakinggan siya, kundi sumunod sa Kanya. For only those who follow the shepherd's path will find the shepherd's protection. When we follow His lead, we walk not in uncertainty, but in security. Because His steps are sure and His heart is faithful. Lastly, ito po yung pangatlo. The shepherd or the sheep are called to remain with the shepherd's flocks. Doon sa John chapter 10 verse 28 to 29, sabi po rito, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. You know, one of the most beautiful truth in this passage is this. The calling of the sheep is not only to hear and follow, but also to remain. To remain. Hindi sapat na naririnig mo lang ang tinig ng Diyos, sumusunod ka sa simula, kailangan mo ring manatili hanggang huli. Amen? Kailangan mong manatili sa kawan ng Panginoon hanggang huli. Ang tunay na tupa, hindi po palaboy. Hindi siya lumalayo sa pastulan. He stays where the shepherd leads and where the flock gathers. Kaya po hindi natin i-encourage yung church hopping. Hindi po. Ini-encourage po tayo na ano po, mag-stay tayo kung dito tayo tinawag ni Lord. Why? Because ito po, yung flock na pinaglagyan sa atin, dito tayo gagamitin, dito tayo lalago. Dito tayo makakatulong, dito tayo makakapag-disciple, dito tayo mag-iiwan ng legacy. At yung susunod sa atin, sa yapak po natin.
Hindi yung maganda, mga kapatid, na naandito ka ngayon, bukas naandun ka, sa susunod na andito ka, sa susunod na roon ka na naman. Ikaw ay iglesia sa Galacia, gala ng gala. Hindi mo yung maganda sa Kristiyano. Walang Kristiyanong palaboy. Wala. Ang Kristiyano po ay may pinaglalagyan ng Diyos na kawan. At kung diyan ka inilagay sa kawan na yan, hindi ko sinasabing perfect yan. Wala pong perfect local church. Wala po. Dahil ang church po ay binubuo ng mga taong hindi perfecto. Walang perfect local church. Pero i-assure ko sa iyo na kapag inilagay ka ng Panginoon dyan, gagamitin ka niya dyan. Kasi nga hindi perfect yan, pero gagamitin ka dyan. In the context of John chapter 10, Jesus was not only emphasizing individual faithfulness, but also communal belonging. He is the shepherd of one flock and one fold. Ang bawat tupa may lugar sa kawan, wala pong solo Christian sa disenyo ng Panginoon. Wala pong solo Christian. So bakit mahalagang manatili ka sa kawan? Dahil sa flock may protection. Sa flock sa kawan merong nourishment. Merong fellowship. Outside the fold, there is what we call danger, deception, and distraction. And maraming Christian ang nasusugatan dahil lumalayo sa kawan. Asahan niyo po yan. Kapag ang isang Kristiyano, hindi na po nakikipagkatipon, okay? Asahan niyo po yan. Merong danger, po pwede po siyang mapahamak. Ano po? Kung pwede po siyang mabalik sa dating buhay. Sometimes we think that we can stand alone. But you know, isolation is one of the enemy's oldest trap. Yung inihiwalay natin yung sarili natin, ayaw natin ng community, it's a trap from the enemy. And sometimes, ang ating reklamo ay ganito, ay, yung matay dyan sa San Pedro Church of Christ kasi parang wala namang pumapansin sa akin. Mga kapatid, hindi ka na andito para magpapansin. Di ba? Hindi ka narito kasi papampam ka. Pupunta ka dito para magpapampam. Ano yun? Di ba? Hindi po. Alam mo kung napapansin mo na parang walang pumapansin sa'yo, lalo na kung Kristiyano ka, it's your duty as a Christian, as part of this family, na pumansin at makipag-usap. Dapat ang initiation noon nasa iyo. Hindi yung umupo ka dyan, ang maghihintay ka ng lalapit, mamumusta, tapos ang ugali mo naman, pag tinanong ka, isang tanong, isang sagot, di ba? Tapos parang wala kang gana makipag-usap. Hindi ganun. Ang Kristiyano po mga kapatid, siya yung, alam niyo, nag-i-initiate ng pakikipag-usap, nakikipagkumustahan. Amen po ba? Amen. Hindi yung nag-iintay ka dyan, tapos, hindi na ako atin dito sa church na to. Feel ko hindi ako welcome dito. Ano to? Feel lang? Ha? Pupunta ka dito para feel? Because of feel? Hindi, mga kapatid, hindi ganun. Kapag pumunta ka sa church, especially if you're a Christian, di ka naman bisita. Ha? Pag ikaw ay Kristiyano, ikaw na mag-initiate ng kwento. Uy, kumusta kapatid? Tagal kitang di nakita. Sabihin sa'yo, oo, kasi tagal mong absent. Ay, ako pala yun. Ikaw pala yung absent. Sorry naman. O, medyo busy lang. Ikaw pala yung absent. No? Ang point ko po, sa ating panggaling. Di ba? Kung minsan feeling natin, sugatan tayo kasi walang pumansin sa atin. Ang problema, ikaw pala yung walang, oras, walang pakikipag-ugnayan. At akala natin, kahit wala namang pumapansin sa akin, basta ako nakafocus kay Lord. Nakafocus ka ba talaga kay Lord? Di naman ganun yun. Di ba? Pag nakafocus ka kay Lord, kasama po dyan, pakikipagkapwa-tao, kapwa Kristiyano. Ngayon, pag nag-iisa ka, naku, delikado ka. Because the wolf doesn't attack the flock. It waits for the sheep that strays. Di ba?
Kaya doon sa verse 28, sabi po doon, no one will snatch them out of my hand. Ano ba ibig sabihin ng Lord dito? When we remain in His presence and in His people, we are safe because the shepherd's hand is stronger than the enemy's grip. So remain with the shepherd's flock, mga kapatid. Tignan niyo po yung mga unang Kristiyano sa Book of Acts, chapter 2, verse 42. Sabi po doon, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Yung mga unang mananampalataya na natili sa isa't isa, ito po yung nagpalakas sa kanilang pananampalataya, ito yung nagpalago sa kanilang relationship. They find strength and growth through what we call togetherness. Alam nila yung importance ng pananatili sa isa't isa. Sa isang pag-aaral po ng animal behavior, the scientists discovered that sheep are highly social creatures. Highly social creatures po itong mga sheep. When one sheep is isolated from the flock, it becomes anxious, they stop eating, and even risk injury trying to find its way back doon sa flock. Its survival, sabi po ng pag-aaral, its survival instinct is tied to community. Ganyan din po ang mga Kristiyano. We are created for fellowship. Kaya mahalaga na part ka ng small groups. Amen? Mahalaga na part ka ng small groups na meron tayo. Mahalaga na para di ka maligaw, hindi ka manlamig, hindi ka mag-worry, at hindi ka madali ng demonyo. Dapat part ka ng isang small group or part ka ng large group every Sunday. Ang tawag natin ay worship celebration. Now, parang uling. Pag ang uling po ay magkakasama, ang lakas ng ningas. Di ba? Tama po? Mainit sa isa't isa. Pero subukan mong tanggalin yung isa. Nako, in a few minutes, mga kapatid, unti-unti magdadie down po yan. Makikita niyo po. Yung liwanag po niya, mag-isa ay unti-unti mamamatay. The same is true sa mga Kristiyano. When we stay in the fellowship of believers, our faith stays on fire. But when we drift away, our spiritual flames fades, mga kapatid. Sabi po ni John Stott, sabi po niya, we are saved into a community, not into isolation. Christ's flock is meant to walk together under one shepherd. Now, how do we apply this? Stay connected to the flock, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang absent ng absent. Yan. Amen? Parang di nyo naman sinabi. Sabi mo sa kanila mo, inuulit ko. Huwag kang absent ng absent. Palakpakan nga natin ang Panginoon this morning. Stay connected to the flock, mga kapatid. Don't neglect the fellowship. May kababaihan tayo, dumalo kayo. Tapos pag naandun kayo, mag-enjoy kayo. Di ba? Amen? Alam niyo, minsan lang ang buhay, mga kapatid. Minsan lang. At ang fellowship ko ng mga kababaihan o kalalakihan, kabataan, minsan lang yan. Ngayon, pagkakabataan ka, may fellowship ang kabataan, sumali ka sa fellowship ng kabataan. Hindi yung bata ka pa, gusto mo na, kababaihan ka. Huwag. Huwag ka mag-alala, darating ka rin doon. Masyado kang mahihipin. Pagkakabataan ka, mag-enjoy ka sa fellowship ng mga kabataan, di ba? Naandyan sina Pastor Kit, sina Brother Ernest, ang ating mga officers. Sila po yung nangangasiwa ng pakikipagkatipo ng isa't isa sa mga kabataan. Kaya mga young people, habang kabataan kayo, may lakad, sumama kayo. Alam mo bakit? Kasi pag may edad na ho kayo, ang hirap na sumama. Ang hirap na. Di ba? Ngayon, kapag kakababaihan ka naman, may fellowship ang kababaihan, sumali kayo mga kababaihan. Amen po ba? Sumali kayo and then mag-enjoy kayo. Huwag yung patampo-tampo. Di ba? Ang hirap naman sa fellowship nung lagi ka nilang sinusuyo. Di ba? Sino po dito matampuhin?
Buti na lang, wala. Di ba? Yung mga kalalakihan, ganun din. Di ba? Hindi yung pagkatapos ng service. Minsan gusto ko nang lagyan ng harang dun sa ibaba eh. At sabihin doon, minsan gusto ko nang akong tumayo doon. May fellowship po ang Gideons. Huwag muna kayo malis. Eto po. Akyat. Akyat. Eh kasi mga lalaki, bakit ang lalaki lagi na lang nagmamadali? No? Lagi nagmamadali. Tamo, ito, pansinin mo lang ha. Pagka ang lalaki, nag-asawa, no? Bumiyahe. Yung lalaki laging nauuna, naiiwan yung babae, tapos sasabihin, bilisan mo! Lagi na lang nagmamadali. O pag Sunday, sinong naunang matapos? Lalaki, di ba? Tapos ano sasabihin sa family? Bilisan nyo! Lagi na lang tayo nagmamadali. Tanyo yung fellowship natin, no? Ang dali din. Para wag na hindi pumasok doon, maya-maya lumabas na eh. Mga kababaihan, nandun pa lang, nag-iinit pa lang eh. Diba? Andun pa lang sila sa kainitan ng fellowship, makikita na nila. Andito na naman. Tapos sasabihin, bilisan niyo. Sesenyasan pa eh. Yung mga kababaihan naman, hindi na mapalagay. Matapos na sila, bilis naman. Mga kapatid, huwag tayo magmadali sa fellowship. Ano bang meron? May lakad. Lagi na lang tayo may lakad. I-enjoy naman natin. Alam niyo yung fellowship natin, once a month lang yan. Ito para sa mga kalalakihan ha. Once a month lang naman yan. Huwag naman tayo magmadali. Di ba? Baka pwede naman natin, alam yun, kumbaga sa pagkain, baka pwede naman natin nguyain muna. No? Hindi yung lulun na lang ng lulun. Tapos na fellowship namin. Papasok na dyan yung mga lalaki na kahidera. Di ba? Di ba nakagano'n? Tatanguan pa yung kababaihan o yung kanilang mga partner nila. Tapos pag-uwi sa bahay, ang tagal ng fellowship nyo. Kami, sandali lang. Ano bang nakakatuwa sa sandali? Ewan ko ba naman tayo mga lalaki, lagi na lang ganun. Don't neglect the fellowship. Don't neglect the worship. Don't neglect the small group, mga kapatid. May small group tayo, sumali kayo. Hindi yung chat ng chat. Kailan po pagtitipon na? Ay, hindi po ako pwede. Hindi. Panalangin din na ako kay Lord. Okay. Sige po. May pagtitipon, ay, hindi naman po ako pwede. Tapos sumunod na linggo. Alam mo, matatapos sa isang taon, hindi yan siya talaga pwede. Ano yun? Magwa 1 year na, hindi ka pa rin pwede? Eh, lumindol, Lord, pwede na po ako. Gusto mo yun? Mas gusto mo ba yun? Ha? Alam niyo, nako, tawag tayo ng tawag kay Lord kapag may bagyo, Lord! May lindol, Lord! Walang pera, Lord! Pag may pagsamba, halika, samba tayo kay Lord. Lord! Wala akong time! Hindi ka mga kapatid. Magaling tayong tumawag kay Lord. Pagdating doon sa walang oras. Hindi pwede ganun. Enjoy the fellowship. Again, stay connected to the flock. Christianity is not a solo journey, but a shared pilgrimage, mga kapatid. Guard your heart from spiritual isolation. Pagka medyo parang napipil mo, listen to me. Alam ko lahat naman tayo may kanya-kanyang personality. Meron sa ating, anong tawag doon? Loner. Sino po dito ang loner? Loner. So lahat kayo hindi loner. Sino rito hindi naiintindihan yung loner? Sino po dito, tagalogin ko na, sino po dito yung gusto mapag-isa? So wala. So gusto niyo naman may kasama kayo sa buhay. Sino po dito yung masaya na nag-iisa? Nakakalungkot yun. Pagka po nararamdaman nyo, okay, listen to me church. Pag nararamdaman nyo po na parang unti-unti na kayong lumalayo, labanan nyo po yan.
Draw near again. Paano, Pastor? Start praying. Always come to worship and enjoy the community. Huwag nyo i-tolerate yung lalayo kayo tapos parang nai-enjoy nyo yung mag-isa. Sabi ng Bible, it is not good for a man to be alone. Di ba? Masaya po yung may kasama. Di ba? Di ba, Brother Kip? Masaya yung may kasama. Kakanta ka mag-isa. Pero iba pala ang dating kapag may ka-duet ka. Ang gano'n. Di ba yun? Pangatlo, encourage those who are drifting. Be a shepherd's helper. Reach out to lost sheep and bring them back to the fold. Oh, may mga kapatiran po tayo, medyo nalilisya na, naliligaw na. Anong gagawin po natin? Tulungan natin makabalik. Huwag po natin sabihin, naliligaw na. Hayaan mo siya. Di may impyerno siya. Bahala siya. Sinabihan ko na yan eh. Kailan mo sinabihan? 5 years ago. Takot na pala. Baka naman pwede mong ulitin. Balikan mo siya at sabihin mo sa kanya, oy kapatid, magtipon-tipon ulit tayo. Alalahanin mo, merong the big one. Wag naman yun. Baka tayo ay habutan ng Panginoon na hindi nagtitipon, magagalit si Lord. Ayaw ni Lord nang hindi tayo nagtitipon. Try to encourage. Encourage those who are drifting. And trust that you are secure in God's hand. No failure, no temptation, and no enemy can separate you from God's love. Amen? Ang tunay na tupa po, hindi lang nakikinig o sumusunod, sila ay nananatili, hindi lang sa umpisa, kundi hanggang dulo, hanggang wakas. Because those who stay with the shepherd will stay safe in His hands forever. Yan po sigurado. The calling of the sheep is not about status. It's about dependence, mga kapatid. Hindi tayo tinawag para maging independent Christians. We are called to hear His voice. Because only His word leads to life. We are called to follow His lead. Because His obedience, or because obedience brings blessing. And we are called to remain with His flock. Because safety is found in the community. Kaya mga kapatid, kung tunay po tayong kabilang sa kawan, let's live as sheep who listen, as sheep who follow and remain close to the shepherd. Ang tanong ko po, sa ating mga sarili ngayon, let us ask ourselves, am I still hearing the shepherd's voice? Nadidinig ko pa ba yung tinig ng aking pastor? Am I still walking in the path of my choosing? Am I still following His direction, or am I walking in the path of my choosing? Sumusunod ba ako sa Kanya, o ang sinusunod ko sarili ko? And lastly, ask yourself, am I still connected with His flock? Or baka ako ay wala talagang kinabibilangan? Kung may mga pagkakataon po na napalayo ka, this is the good news, mga kapatid. The shepherd still calls. He leaves the 99 to find the one who wandered. He calls not to condemn, but to bring you into His loving arms. So today, the shepherd is still calling your name. Listen, follow, and return. Then stay. Because there is no safer place than being near in His presence and within His plan. Shall we all stand? And let's have a word of prayer. Pray po tayo. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat. Napakalaman, Panginoon, ng iyong message sa amin. Salamat, nakita namin yung calling namin bilang mga tupa. Nawa po, O Diyos, huwag namin pabayaan iyon. Hindi lalo pahalagaan namin ang panawagan mo sa amin, Panginoon. Ang makinig, sumunod, at manatili sa inyo at sa iyong kawan na pinaglagyan sa amin. Panginoon, alam ko po na kung minsan ang pangunguna mo sa amin, parang ang tingin namin ang hirap sundan. Pero Panginoon, kung kami po ay magtitiwala po sa inyo, ilalagay ang aming buong pananampalataya sa inyo, maaaring mahirap.
Pero Panginoon, kung kami nagtitiwala sa inyo, magiging madali ang lahat ng bagay. Lalo na ang journey namin bilang isang mananampalataya. Lord, I pray for COC San Pedro as your flag, O God. Tulungan mo po ang church nito, kaming lahat, na matutong makinig, sumunod, at manatili sa inyo. Purihin ka po sa iyong mga salita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samon at dalangin. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Come on, just give God a big applause this morning.